Inaanyayaan ko na po ang lahat na tayo po'y tumayo at magsisimula na po ang ating gawain. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa presensya niya at umawit na may tuwa. O si Yahweh ay ating Diyos, ito'y dapat na malaman. Tayo'y kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang awan. Pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya ay pasalamatan. Napakabuti ni Yahweh, pag-ibig niya ay tunay. Pag-ibig niya ay walang hanggan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Manatili po tayong nakatayo para po sa ating opening song sa pangunguna po ni Sister Micah at susundan po ito ng ating opening prayer sa pangunguna po ni Sister Merly Francisco. When
Lord, dahil pinupuli ka po namin. The reason why we live is to worship you. Dahil, O Diyos, tunay nga po napakadilagyo, napakabuting mo, O Lord, lalo po sa aking mga pinigin mo. Salamat po, Panginoon, sa pagbiling na ito. Salamat po sa pagkakasalos mo sa aming mga kasalanan. Salamat po sa aming Panginoon na siyang tumubo sa aking. Lord, narito po kami, nagpupuli, sinasamba ang iyong pangalan, natakila namin ang araw na ito, dahil kaya ang iyong patuloyin. Pag-init namin ang araw na ito, ang araw ng pamamalita, upang ikaw ay masalamatan sa loob ng isang linggo na ibinigay mo na biyaya sa amin. Panginoon, dinadalangin ko po sa inyo ang aming gawain ito. Ito po ang mamuna. Lord, makunahan niyo po ang bawat itatayo niyo po dito sa inyo. Banal na po ito, ang mga gagamitin po mula po sa mga awit, sa mga mananayaw, at sa maglilin po sa aming mag-awit. Lalo-lalo rin po sa magbibigay ng iyong banal na salita. Gawa po ito ay aming parte sa buhay. Kung gawaan po namin ay sa puso natin ay lalo pa po mabigyan ng parangal ng Diyos. Pagpatan din po ang iyong mga gagamitin. Kayo din po ang aming mga kapatid na wala po dito, ng mga kasubong po dito, Panginoon. Pagpatan po kita sa kanilang pagtulong dito, Lord. Sa iyo po ang kapulihan, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa iyong mga magbibigay mong biyaya at blessing sa amin sa araw. Maraming salamat po sa pangalan po ng aming Panginoon. Good morning po sa lahat! Good morning! Welcome po sa gawain po ng ating Panginoon. Bago pong lahat, tayo po ay magkakayan. Sabihin po natin sa ating katabi, hello kapatid, kamusta ka na?
Diyos, Ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhong kong kaluluwa ay tanging Ikaw nga ang matagal. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Hayaan mo sa santuaryo ikay aking mapagmasdan at ang likas mong kalwalatian at kapangyarihan. Amen. Sama-sama po natin papurihan ang ating Panginoon. Dahil tunay na kasalamat po ang ating hinahanap sa ating buhay. Amen. Worship His holy
music ministry. Sadya po naman na-bless tayo sa mga hinanda nilang awitin sa umaga nito. At dumako na po tayo sa ating pasasalamat. Kabilang ng ating Pastor Bert, isang napakalaking bagay ang pasalamatan natin ng ating Panginoon sa lahat ng biyayang ating natatanggap sa Kanya. Kaya sa mga nais kong magpasalamat sa umagang ito ay praise God. Nagpapasalamat po ako sa Diyos kasi binigyan niya ulit ako ng 1 year. Pinagdagan niya pa yung ano na po, 63 na po ako ngayon. Okay, kaya praise God kasi maabot tayo sa ganitong nilaan. Diba, pumili ng Diyos. Ayan, praise God. Ay, pinapaka naman natin ang Diyos. Ay, malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Amen. Ako rin ko lang po salamat sa Panginoon. Sabi ko nga, answered prayer. Dalawa yung prayer ko na tinugunan ng Panginoon para instant ka agad. Yung una, nung nag-attend kami ng birthday ni Ma'am Dari, yung boss ko, sa real estate, March 1. Ang birthday ko kasi is March 7. Sabi niya sa akin, Bills, ang wish ko talaga sa birthday ko is maka-reserve ka ng bahay. Kasi mula pandemic, hindi na po ako nakabenta ng bahay kasi malalayo na yung projects namin. So sabi ko, ma'am, kung ano yung panalangin nyo at kung ano yung wish mo, wish ko rin po yun. Talagang ipinagaloob ni Lord kasi 7 talaga nung Saturday, naka-reserve po ako ng isang unit. Ang unit na yung reopen yun. Kasi ang prayer ko talaga, nung umalis ako doon sa office, at doon sa celebration namin, sabi ko, Lord, alam mo na alam mo yung desire sa puso ko na sabi ko, ikaw ang nakakaalam at nakakabatid ng lahat. Naniniwala po ako sa iyo na kung ikaw ang kikilos, hindi ko man alam kung saan yung mga buyer na yun, kung sino ang magbigay sa akin. Basta kung ikaw, sabi ko, alam mo walang imposible sa iyo. At granted talaga yun. Birthday ni Ma'am Dali, March 7, nakapag-reserve po ako ng isang unit. At pangalawa po, yung bakasyon ko namin sa probinsya na dapat hindi po kami matuloy, pero God, nag-provide si Lord sa aming siyempre sa aming kaperahan, kaya tuloy din ang bakasyon. Kaya sabi ko nga, dalawang prayer ko na tinugon agad-agad ng Panginoon. And then kahapon po, ako inubos na nagpapasalamat kasi sabi ko nga, pag talaga inuna mo ang Panginoon, ang blessing po, nandoon na sa iyo. Nandito ka, pero ang blessing po, nandoon na. Kasi kahapon nung naghanan ko kami sa kay Pastor Ariel, alam niyo po napakasarap na parang araw talaga ng salita ng Diyos. Sabi ko nga, lagi po naririnig yun na kahit na dati sa real estate, sabi ko nga, pag hindi ka naka-attend ng mga seminars o anong mga sabi nila, 1/4 of your life maminis mo. Kasi napakarami po kahapon po, ang dami po namin natutunan, kaya po sayang kasi kakaunti lang po yung umaten. So sabi ko nga, kung tayo ay nag-iimpok ng kalawagan sa langit, isa po yun, yung mga aral na pwede natin i-impok. Sabi ko nga, Lord, ang prayer ko kahapon na Lord, nawa yung nga na pag-aralan namin. Huwag niyo pong alisin sa isip namin, bagos ito ay i-quintas po namin at talaga ipulupot mo po sa amin yung mga word na yun. Kasi kahapon niya, nung kagabi nagpabasa ako ng assignment namin, sabi ko, salamat kasi tuwa ako ngayon pag may assignment po ako. Pag binigyan po ako na tumayo dito, nagagalang po ang puso ko kasi tinutuloy ko po yan isang blessing sa akin. Kasi binira po yung opportunity na tayo ay bibigyan ng mga leaders natin ng opportunity na makapagtayo at makapag-share ng Word of God. So, sinishare ko po ito para bawat isa po ay ma-challenge po at ma-encourage po tayo. At sabi ko nga, kagabi nung nagbasa ako, may natutunan na po ako doon sa tinuro sa amin ni Pastor Ariel kahapon. Napakaganda po talaga, Hanggang ngayon po, ang puso ko mula kahapon, galak na galak. Excited po ako sa mga aralin na ituturo pa. Tapos excited din po ako sa mga gawain natin dito umatin sa church. Paglinggo, excited rin po ako na maaga pa lang pumunta na ako sa church. Sabi ko, Lord, nung alam mo yung kagalakan na yon, pag mainit tayo sa Panginoon, talagang grabe sinusupply na yon. Parang sabi ko, Lord, alam mo yung galak na hindi talaga nababayaran ng pera. Kahit anong gawin natin yung kagalakan na yon, na si Lord lang talaga ang susupply. Talagang yun na yun.
Kaya sabi ko, Lord, maraming salamat po. At nawa sa sunod na gawain at sa sunod na pagtutuloy ni Pastor Ariel, ang panalangin ko po na tayong lahat, lalo-lalo na ang praise and worship team, kasi po, unang-una tayo po yung ginagamit ng pamalaking gamit sa iglesia ito. Kaya mas okay kung tayong lahat at ang ating praise and worship team. Tayong lahat po. Kaya, to God be all the glory. Ayun po, magandang umaga po sa atin lahat. Gusto ko lang din po magpasalamat sa Panginoon kasi nung nakaraan ko po ay nagasakit po yung anak ko. Sumabay din po yung asawa ko na nawalan ng, anong tawag dito? Nagdilim po yung paningin niya kasi dati na may stroke na siya. Kaya ngayon po, nagdilim yung paningin niya. Pero thank God po kasi okay na po siya, nag-maintenance na lang po. Tsaka pasalamat din po ako sa buhay ni Rian tsaka ni Luli na okay na po sa dengue. Yan lang po. Good morning po sa lahat. Tunay nga ang tayo magulang, walang araw yan. Ako bilang magulang, sa akin na, ewan ko kung gano'n din sa inyo, walang araw na hindi ko pinapanalangin ng iyong mga anak. Di ba? Although hindi man nila alam, pero lagi ko pinapanalangin umaga, gabi, lagi pinapanalangin sila. Katunayan, nasa sinapupunan ko pa sila, pinapanalangin ko na sila na sila lalaki, malakas, malusog, matalino. Nung nalaman nila yun, mama, kulang. Anong kulang? Maganda. Hindi okay na sa akin na bilang magulang anak, okay na sa aming malusog kayo. Kaya, nakita ko habang sila yung malaki, nagtatanong sila sa sarili nila, Ma, hindi ko pa namin naranasan na ma-dextrose ka. In Jesus' name, sabi ko. So, doon ko na wake up na talagang ang Diyos talaga ay tumutulong kung ano ang ating mga sinasampit sa araw-araw. And then, lubos kong pinasasalamatan dahil last week, sabi ni Ranke, Ma, mag-graduate kami. Wow! Graduation picture na kasi. Lord, salamat talaga. I-declare ko na everything is okay na. Ipagkaroon na picture taking na daw sila. Tapos sabi ko, kailan naman ang graduation? Sabi ay, June 20. Lord, ang hawakan ko na ito. And then, siyempre, ang mga prayer din, ang mga kahilingan din ng mga anak natin ay nasa puso din natin, ang mga desire nila. Kaya sa Lord, ano ang desire ng aking mga anak? Kung ito ay naka-inline sa iyo, ipagkaloob ko, Panginoon. Dahil inunan namin kayo. Kaya, di ba sabi mo sa mga sister, pag inunan ka namin, ang iyong kaharigan, ang lahat ay idaragan ka sa amin. Kaya, lagi ko talagang inaano sa Panginoon yan, yung kanyang hinungulpol ko yung mga pangako ng Diyos. And then, kahapon din, alam mo matagal na nahilingan ng pangalawa kong anak na nagtrabaho sa Soler, na gusto talaga niyan sumama sa ibang bansa kasi pinagtatawanan na siya sa kanyang mga group of friends. Kasi ang mga group of friends niya nasa ibang bansa. Sabi niya, magpakasanto ka naman dyan sa Pinas. So, sabi ko sa kanya, anak, wala talaga tayong ganong pag-placement. Kaya magsumikap ka. So, nagtrabaho siya, never kong hiningian, nagsikap siya sa sarili niya na makaipon. And then, fortunately, nakaalis na siya kahapon. Nandun na siya sa Minnesota. Ay, ano ba yun? Nandun na siya sa Minnesota, yung parang, ang pangalan ng nakita ko sa work visa niya na sa USA.
Minnesota, USA, and nakita ko sa work visa niya na 5-star hotel ang kanyang pinuntahan. Yung may Royal Minneapolis. Royal Minneapolis Hotel. Kaya, purihin ang Diyos, ang desire ng anak ko ay natupad na. Although emotional ako kahapon, habang nag-pray kami pa alis, emotional ako, pero sabi niya sa akin na, Ma, na-warm up na kayo, isang taon akong lumayo sa inyo, nag-boarding house ako. Na-warm up na kayo, bakit na emotional pa rin? Kaya dinala niya ng patawa-tawa habang nasa sasakyan kami. Salamat din kay Jessie, pinatid din niya kami. Nag-joke na lang siya doon para hindi ako mag-emotional kasi iba talaga ang feeling ng nanay. Kaya lahat ng mga blessings at mga pasasalamat at ang lahat na ito ay para sa Diyos lamang ang kapurihan. Dahil tunay siya pag siya ay natutunan, tayo is tutugunin. Amen. Magandang umaga po sa lahat. Nagpapasalamat po ko kay Lord kasi po ngayong third quarter po namin nakasama po ulit ako sa widow. Tapos nagpapasalamat po ako kasi po yung pangapangarap ko po dati na pinaghihirapan ko po aralin yung mathematics po nakaline na po ako. Salamat sa Panginoon, sadyang napakabuti po niya sa buhay natin. At inaanyayahan ko na po ang lahat na tumayo. Tinatawagan ko po si Pastor Dan para po sa ating pastoral prayer. Ngayon po ay manalangin gusto ng Diyos, kaya natin sa kanya, tayo bukaan, Panginoon naming Diyos, may banal, makapangyarihan sa lahat. Dahil ito po kami, Panginoon, ay yung pinili, hirap, upang ikayating paglupuran, ay nagkabaling po kami sa ibadan na pangalan, upang sa iyo namin nalagin ang bawal na yung namin ng puso. Pagkat ikaw yung Diyos, kasi namin karapat-dapat nalamitan sa maraming mga pagkakailangan. Salamat po Diyos sa iyong kabutihan, sa iyong makabang puso kung saan kami pinapagal mo. Kung kaya kami ay naligtas at nagkaroon kami ng buhay na walang hanggan. Salamat po Panginoon sa iyong mga pangako. Kung kami lamang po Diyos, ay mananatili sa iyo at ang mga salita mo mananatili sa amin. Ano man ang aming hindi ng Diyos, ito ay pagkakaroon mo. Kaya sa oras na ito, Panginoon, lahat po namin ang aming po mga panalangin sa bawat isa ito ay tunay nga po. Bagay po sa salamat po, Panginoon. At kung meron pa po, Panginoon, na mga handa sa aming paglapit sa inyong umaga. Dahil hindi po kami perfect na nakamamuhay ay sa iba na kalooban. Kami nagkasala pag pamamita namin sa isipan, magsasalita, kahit sa aming mga kilos na gawa. Para ito Panginoon sa resipinyo po ang aming puso. Upang sa ganon, maranasan namin ang iyong pagpapatawad at ang iyong Panginoon. Ang pangako mo sa amin, ay papakayag namin ang aming mga kasalanan. Tapat at banal ka na Diyos, kami rin panatawagin at kininisin na po. Ngayon Diyos, salamat po. Kami ay malinis na sa inyong ganyan na harapan. Narito,
Aming pong itinataas sa inyo, O Diyos, ang buong kongregasyon nito, nasasamba sa inyo sa espiritual at katutukan. Ang gantong espiritu, O Diyos, ang siyang sa bawat isa sa amin. Pagkalaw po sa amin, ang puso magpapagpapagpapag. Magpapamahal, higit sa lahat, kapag nanabili ko sa inyo. Salamat, Panginoon, ikaw yung Diyos namin, na hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinapapayaan. Sa mga ganito, O Diyos, ang lahat na nangyayari. So, palayan niyo po ang kanilang mayroon ba po mga problema o sundaranin sa kanilang mga puso. O Diyos, ang iyong kapayapaan, siyempre maraming sa kanilang buhay. Pinipos ka ng tulong ng kanilang Espiritu Santo o sa gagawa, ito sa buhay nila. Na para sa nila, hindi nila pakako. Salamat po, Panginoon, meron ba kong ganang karandaman sa amin na kapatiran na nasa ibahin dagat. Kung ganito lang sa aming bansa, Panginoon, dalangin namin na ay kagalingan ay maranasan ng bawat isa. O Panginoon, ang mga katawan nila, magamit nila sa paglilingkod sa inyo. Salamat po, Diyos, kaya hindi naman po yung mga kapatiran namin, hindi namin nagpipit, kaya po sa kanyang pagkakanan, hindi makatalaw sa iglesia, pero hindi makakailangan ng Diyos. Pinabuhay ang hipuin, pinawal ang mga bahan, pagkaling sa nasa at pagpapala ay Diyos. Salamat, Panginoon, ito kong gumagawa ang aming sa iglesia ko, Diyos, o sa iyong ibigatan, upang dito kami ng people, pagkaling sa mga sa Espiritu, tumagal. Salamat po, Diyos, ng iglesia nito. Ito na nga po na nagtuturo sa amin na kung saan dapat kami mamuhay ayon sa ito na lugar at itinsanan. Pamamahalan ng pagkakaisa sa layunin na imatang ang maikas ng mga salamat po, Panginoon. Salamat din po namin sa iyo ang buhay namin sa panguna sa Pastor Berg ngayon. Kaya doon sa kabilang siya sa Panginoon, Panginoon, salamat namin, Bishop ko, para nasa inyo, ang gabay sa Espiritu, sa pagkanyang Panginoon, ang bayo ng lugar, ang kalikuhan ay meron nasa inyo, Panginoon, sa pagkagamit niya. Kaya ang tunay na pas, pag-ibig sa inyo, araw-araw sa ating sa dalang Panginoon. Ito po sa mga niya, kanyang bigman. Salamat po Diyos, sa kanyang buhay sa kanyang sa buhay. Nakasahan po namin, ang kaaliman ng Santo Espiritu, kaya rin niyang naranasan. Salamat po ng marami sa buhay ng aming Ama, salamat ito, amin po, kinakatubilin sa inyo, ang pagkatangin ng yung mga harapan. Sila po Diyos ay nakatayo dito sa inyong nagmaharapan upang sa kanilang paglaki, Panginoon, ay maranasan nila ang maglingkod sa inyo, sa kanilang maglingkod sa inyo, ingatan at ikanang pagkamuhan sa garam, ay magiging kanila, pagkukulihan at kanuman. Kailangan ko rin po, ang mga bata nito sa kanilang pag-aaral, ay patuloy ko po silang samahan, bigyan ng karalingan sa kanilang klase, pagpapahin sila at hindi na maging huli sa lahat ng aspekto ng kanilang pag-aaral. Layo sila sa lahat ng ulit sa kanilang karamdaman ng mahirap sa panahon nyo. Laging po po ang mga magulang, magkalobalik po sila ng karunungan, katalinuhan, upang mapalaki nila ang pangasiwaan ng bata nito ng maayos at tigit sa lahat ay pantay-pantay ang kanilang pagturing. Lahat ay mahal nila, hindi may paborito, hindi lahat sila yung mahal nila sapagkat sila yung mga anak nila kung saan tinutulungan nila na lumaki. Kumulan na kayo ng buhay spiritual at maging sa pagkailangan na may pagkakulunan sa kanila. Masa kami ng Diyos na mga bata nito at mga magulang nila ay patuloy nila sa samahan at binigyan sila ang lahat ng pangangailangan sa pagkatunay o Diyos. Ikaw lamang ang katluan namin ng lahat ng bagay na natalangin namin sa buhay nila. Salamat po Diyos sa pagkilos mo sa buhay ng mga kapatid sa mga hindi binabog sa iglesia nito. Salamat po Diyos, alam namin, ikaw lamang ang magagawa ng kita na mabuti para sa amin, lalo-lalo na po sa vision ng iglesia nito, Panginoon. Dalangin namin ang patuloy ng pagkilos mo sa magitan ng iyong kapangyarihan kamay o Diyos ay dadaloy ang magyaya at pagkakalitud patungo sa iglesia nito sa ganang matupad
ang vision ng iglesia ito. Salamat po Diyos sa pagkilos mo sa iglesia ito at patuloy kang gagawa ng kilos upang marami pang kaluluwa ang may dako sa iglesia ito. Pagsama-sama kami nasasamba sa inyo sa espiritual na pagmamahalan. Kaya dalangin ko rin po sa iyong Panginoon ang aming bansa kung saan Panginoon ng araw na lamang po ay muli na naman kami pipitik, hinihiram ng mga pamumuno sa amin Panginoon. Ibigay po kami ng karunungan, kagalingan sa pagpili kung sino ka talagang dapat namin ilulog sa tungkulin upang kami pamunahan sa maayos na kapamaraan ng lalayo sa tungkulin ng mga korupsyon sa Panginoon sa bansa ito ay makaahon na sa kahirapan at ang mayari po ang bayapaan higit sa lahat ang panglaran sa maranasan ng mga Pilipino sapagkat tunayon niya sa kami bilang bansang Pilipinas o Diyos ay hindi na po namumuna sa aspeto ng mga larangan ng agrikultura at paano ng pagkakuhayan kami ay nagiging panghuli pagkat ang mga namumunog sa akin ng Diyos karamihan Panginoon ay hindi tapat sa kanilang mga panunod. Kaya Panginoon, kaya ito ka ng mga puso ng takot na sa kanilang hindi na magawa ang gumawa ng masama sa Panginoon sa amin. Salamat po Diyos at proteksyonan po. Ang bansang ito sa mga bansang nakakati sa amin sa kanilang Panginoon. Maranasan namin na kami ay magsarili umunlad sa pamagitan ng aming pagtutulungan bilang mga Pilipino. Kami ay umunlad sa pamagitan ng aming sigap at tiyaga at tiwala sa inyong Panginoon sa pagkatang bansa ito ay iyong pinili upang sa iyong maglingkod kami na po ay bilang mga Pilipino. Salamat po Diyos. Aming Diyos, gagawin ka na ito rin ako na mayroong malasakit sa aming kasal. Kaya buwan po ninyo ang aming mga tagapanguna magkaroon din ng malasakit sa para na sa namin ang bansa ito ay umangal tumundan sa lahat ng aspeto ang buhay ng mga Pilipino. Kaya salamat po kami marami. Kaya din Panginoon, tinatas ko sa iyo ang buhay ng kapatid na Jeron kasi kung magkagalang ng mabuting balita. Yun sila ng bayang karunungan, kalintuhan, magsayan, pagpapaliwan ng mga salita. Pagkakong meron Diyos ng salita mo lamang, magbibigay liwanag sa ating kaisipan upang magawa namin ang pinakamabuti at makapabibigay lupot sa inyong ginagawa ng pangalan. Panginoon, pagkalain mo ang buhay ni Sister Jeron, sa bayan, ang kanyang mga anak, ang mga Panginoon, dahil sa kapulit sa inyong mga kaklaman sa kalutin. Sama-sama sila, maghiling po sa inyo ang mga ito. Malayo po siya at pagkakaroon at pagkakaroon ko rin ay magkakaroon. Kaya lahat ng pagkukulit, parang kakilan ang sapat para naman sa iyo. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Manatili po tayong nakatayo para po sa pagbasa ng kanyang mga salita. Buksan po natin ang ating mga Biblia. Ang ating text verse sa araw na ito ay ating pong matatagpuan sa 1 Peter chapter 3 verse 18. 1 Peter chapter 3 verse 18 at ito po ang isinasaad. Sa halip, patuloy kayong lumago sa kagandahang loob ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo at sa pagkakilala sa Kanyang kaluwalhatian ngayon at magpakailan paman. Amen. Hindi po, maaari na po tayong makaupo. Salamat sa pagbasa ng Kanyang salita at muli ko pong inaanyayaan ang lahat na buksan natin ang ating mga puso't isipan, padaluin natin ang salita ng ating Panginoong Hesus sapagkat dito po tayo mag-growth spiritually po. At ating po tinatawagan ang mag-mensahe sa atin sa araw na ito ay ang ating kapatid na si Sister Veron. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ni Sister Veron. Salamat, kapatid. Ayan. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Okay, no? Tayo ang lahat ay nakadama na ng paglago sa Espiritu. Okay, lahat tayo, no? Nadama niyo ba yung pagkakaiba noong tayo ay hindi pa malago sa Panginoon at ngayon ay malago na tayo? Nadama niyo ba yun? Okay, no? Siyempre, lahat
nakikinig ng kanyang banal na salita ay unti-unting lumalago spiritually. Diba? Ay yan ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Kinikilos niya yung puso natin, yung isip natin, hanggang sa hindi natin namamalayan, nag-transform na pala tayo. Diba? Okay, so tayo po ngayon ay nasa ikalawang linggo na ng ating topic at siya ay ang spiritual growth. Sa Tagalog po, paglagong spiritual o spiritual na paglago. Yung team po natin, paano tayo lalago at magmamature sa pagkilala sa ating Panginoon. Diba? Minsan tinatanong ko din na sa sarili ko mature na ba ako sa Panginoon? Diba? Mature na ba talaga? No, paano mo ngayong masasabi na mature ka na sa Panginoon? Hindi ba porque matanda na ako, mature na ako? No? Ganun ba yun? Porque matanda na ako, nag-grow na ako sa Panginoon? Okay. At yung title natin, kinuha ko rin po yan sa ating text, Paglago, Kagandahang Loob ng Panginoon. Diba? Ang paglago natin sa Panginoon, hindi yan sariling atin. No, hindi yan sa sarili natin katalinuhan, hindi yan sa sarili natin kabaitan, kundi yan po ay kagandahang loob ng Panginoon. Lahat ng bagay, no, sa Kanya lahat yan. So hayaan niyo po na muli kong basahin ang ating teksto na matatagpuan sa 2 Peter chapter 3, verse 18. Ganito po ang nakasaad. Sa halip, patuloy kayong lumago sa kagandahang loob ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo at sa pagkakilala sa Kanya. Sa Kanyang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, Panginoon, sinasamba ka namin sa Espiritu at katotohanan, dinadakila namin ang iyong dakilang pangalan. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ang aming sandigan, ikaw ang aming pag-asa, ikaw ang aming Diyos na buhay. Maraming salamat po sapagkat binigyan niyo po ulit ako ng isa pang pagkakataon, pribilehiyo na makaharap sa iyong mga lingkod at sa-isayin ang iyong mensahe ngayong araw na ito. Panginoon, inaamin namin, Panginoon, na kami ay walang alam, subalit ikaw ang andyan, ikaw ang nagbibigay sa amin ng kaalaman ng karunungan. Kaya naman po muli, tulungan niyo po ako, muli niyo akong itago sa iyong likuran upang ang makita ay ikaw at ang marinig ay ikaw at hindi ang inyong abang lingkod. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat-lahat, sa blessing, sa pagpapala, sa pag-iingat sa amin sa loob ng isang linggo, sa pagsama sa amin sa lahat ng aming gawain. Hindi niyo po kami iniiwan ni pinababayaan man. Kaya naman po, maraming salamat sa lahat ng ito. Ito ang samo namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. 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 Ayan. So, balik po tayo sa ating topic ngayong umaga. Bago po natin isa-isahin yung ating pag-aaralan ngayong umaga, hayaan niyo kung minsan pa ay isa-isa ko sa inyo kung ano ang ibig sabihin ng paglagong espiritual. Naipaliwanag na po ito ni Pastora Bila nung nakaraang linggo, pero hayaan niyo kung muli kong banggitin. Ano nga ba ang paglagong espiritual? Yung pong paglagong espiritual o spiritual growth ay ang pag-unlad ng isang Kristiyano sa kanyang bagong buhay o sa kanyang kaugnayan at pagkakilala kay Kristo tungo sa pagiging kawanis niya, tungo sa pagiging katulad ni Kristo. Sa makatwid, ang paglagong espiritual ay yung
yung ikaw mismo yung nagde-desire, nagnanais mo sa buhay na maging kawangis mo si Kristo sa kabanalan. Diba yan naman ang purpose, diba? Bakit ka nag-aaral ng salita ng Diyos? Siyempre, para aralin natin kung sino talaga ang ating Panginoon at ihayag yung kanyang pagka-Diyos. Yan. Kasi nung tinanggap po natin si Jesus sa buhay natin, bilang sariling tagapagligtas at Panginoon ng buhay natin, yung moment na yun na tinanggap natin si Jesus, doon ngayon nag-start o nagsisimula yung pagnanais natin lumago sa Kanya. Kasi, nung tinanggap natin siya, hindi lang doon nagwawakas ang lahat. Hindi lang doon nagtatapos. No? Na tinanggap mo siya, okay lang, wala na. No? Tinanggap mo lang, wala nang iba. No, hindi po ganon. But the moment na tinanggap mo siya, doon na ngayon nag-i-start yung pagnanais mo. Na higit mo pa siyang makilala. No? Ano-ano pa ba yung dapat natin malaman? Alam mo, kahit na matagal na po tayo na mananampalataya, katulad ko, matagal na rin talaga tayo magkakasama rito, di ba? Pero, unti-unti pa rin natin siyang nakikilala. Kasi hindi pa natin siya lubusang nakikilala. Di ba? Marami pang revelation ang inihahayag niya sa atin. Kaya nung tayo ay tumanggap kay Kristo, doon na nagsimula yun. Kasi, alam niyo, pag unti-unti tayong lumalago spiritually, na-enhance po yung ability natin na harapin ang matitinding pagsubok sa buhay natin. Di ba? Unti-unti na po yun. Na-enhance na po yun. Binibigyan din tayo ng ability o ng abilidad ng Diyos kung paano natin haharapin ang anumang pinakamatinding pagsubok sa buhay natin. At sigurado ako bawat isa sa atin nakaranas na yan. Di ba? So paano natin napagtagumpayan yung mga bagay na yan? Siyempre, sa tulong ng ating Panginoong Diyos. At paano tayo lalagot? Siyempre pa rin sa pag-aaral ng Kanyang salita. Pag lumalago po tayo sa Panginoon, nagbabago po yung perspective ng ating pag-iisip. Diba? Nagbabago yung isip natin, nagbabago yung pananaw natin sa buhay, nag-i-improve yung buhay natin. Parang katulad din po ng baby yan eh. Diba ang baby, once na pinanganak natin yan, kinakailangan mo yan alagaan, pakainin, diba? Para siya lumago. Ganun din po tayo. Para din po tayong baby na kailangan natin, kailangan may magturo sa atin para tayo ay lumago. At sa ating paglago, nabibigyan po tayo ng sense of purpose. No? Nalalaman natin para saan ba yung buhay natin. Basta lang ba tayo ipinanganak sa mundong ito? Basta lang ba tayo na andyan para alam-namin ang sarap ng buhay? Para lang ba sa pleasure ng buhay natin? Hindi po. No? Kailangan malaman natin ang purpose ng Diyos. Kailangan mabigyan natin o malaman natin ang sense ng meaning ng buhay natin. Kasi marami sa mga kapatiran or sa iba, hungkag ang buhay. Alam niyo ba yung hungkag? Ibig sabihin ano man yung natamo niya, walang epekto kasi hindi niya alam kung ano ang purpose niya. Alam niyo dati yung nag-church ka lang, di ba? Marami sa atin yung nag-church pag linggo, sabi nga ni Sister Wilma simba uwi. Di ba? Pagkasimba uwi, tapos pag Monday hanggang Saturday, nakikiayon sa mundo. No? Nakikiayon sa mundo, kung ano yung galaw ng mundo, ganun din tayo. Pero habang lumalalim ang relasyon natin sa Diyos, nare-realize natin na meron pa tayong ibang gusto. No? Nade-develop sa buhay natin yung kagustuhan natin na maiba. Hindi yung simba uwi na lang. Dati ba, malagong-malago na tayo? Di ba hindi naman?
Di ba? Katulad nyo rin ako noong dati, simpa-uwi, ganyan lang. Pero habang lumalalim nga ang relasyon natin sa Panginoong Diyos, nare-realize natin kung ano ang dapat nating gawin. Habang nakikinig tayo ng salita ng Diyos, no, sabi nga, yung kaisipan natin ay lumalago rin. Ayan. Tulad nga na sinabi ko kanina, kailangan nating umunlad. Hindi yung tagapakinig na lamang tayo. Diba? Ano ang purpose ng buhay natin kung gano'n na lang? Kaya kailangan nating lumago sa Espiritu. So ngayon, sa-isayin natin yung mga hakbangin. Ano-ano kaya mga hakbang para tayo ay lumago. Dito po sa ating pag-aaralan, doon po sa teksto na ating binasa, dalawang bagay lang po yung ating pag-uusapan. Una, mga hakbang sa paglagong espiritual. At letter B, mga maling akala sa pagiging spiritually mature. Diba? Kinakailangan natin malaman ang mga bagay na yan para naman nalilinawan yung isip natin. Malago na kaya ako? Mature na kaya ako? Okay, so letter A, ayan. Paano nga ba tayo lalago spiritually sa Panginoon? Una, yung number 1 natin ay nasain natin at magdesisyon na gusto mong lumago. Desire and decide to grow. Diba? No, marahil yung mga anak natin ngayon, mga nanay at tatay, nasambit na ba sa inyo ng inyong mga anak kung ano yung gusto nila paglaki nila? Minsan ba nasabi na ng mga anak nyo, nanay tayo gusto ko maging ganito pagdating ng araw. Diba? Kasi yung mga batang yan, meron niyang mga hinahangaan. Meron niyang mga tinitingala sa buhay nila. Okay, kung halimbawa ay ang anak mo ay lalaki at mahilig mag-basketball, sasabihin niya sa iyo o sa kaibigan niya, gusto kong maging katulad ng sikat na basketballista na yan. Diba? Kung sa NBA, siguro lahat naman nakakilala kay Michael Jordan. Diba? Kaya gusto kong maging katulad niya. Ngayon, sa PBA naman, sa local, sino ba yung magagaling na basketballista ngayon? Diba? Nagtanong ako pinanong-uplicated niya. Sabi niya, si Junior Fajardo daw. Magaling ba yun? At saka daw si Kevin Kembao? Si Aaron, okay. Magaling na basketballista pala si Aaron, di ba? Okay, no? Wala namang masama. Ay, malay mo natin, nakita natin minsan pagdating ng araw, si Aaron din nasa PBA na. Diba? Okay. Ganun sa Aaron, nakita ako ng bago dito. Ang laki na ipinagbago niya. Ang laki ng paglago ni Aaron. Diba? Yan ay dahil sa napakabait na bata naman, lagi nandito sa simbahan. Diba? Okay, so pag gano'n ang pangarap mo, ano yung gusto mo, paano mo matatamo yun? Siyempre, magsisikap ka, mag-aaral ka, aaralin mo ano ba technique ng basketball na yan, diba? Hindi yung nangarap ka lang, tapos wala kang gagawin. Kung hindi ka man maging kasing galing ni Michael Jordan or maging sikat na mga PBA player ngayon, no? Lumago ka naman physically. Lumago ka naman mentally, di ba? Lahat ng yan kasi bilang atleta kailangan malago ka mentally, physically, di ba? So nagkaroon ka ng pagbabago. Sa ibang larangan naman, halimbawa, kung ikaw naman ay nagnanais na maging preacher or pastor pagdating ng araw, so anong gagawin mo habang bata ka pa? Siyempre, mag-aaral ka rin. Aaralin mo yan. Diba? Araw-araw na magsasalita, mag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya, unti-unti kang lumalago. Yan ay dahil lamang sa iyong desire and decision. Decision mo yan no? Desire mo yan. So sabi nga, pag desire mo, nanggagaling yan sa puso mo, no? Hindi ka na kailangan pang lagi
laging pinapaalalahanan. At kung ang gusto mo namang lumago sa iyo ay yung pag-ibig ng Diyos sa puso mo, desire mo rin yun. Naisin mo na umunlad pa ang pag-ibig mo sa Diyos at maibahagi mo naman ito sa iyong kapwa. Sabi nga doon sa unang Thessalonica, chapter 3, verse 12, naway palaguin at pagyamanin at pasaganahin ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao tulad ng pag-ibig namin sa inyo. So, yan ay nasasaad sa Bible. Ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa puso natin. No? Sabi nga ni Pastora Mila, hindi yan patak-patak, kundi buhos. Kaya naman, ang pag-ibig yan na yan kapag dinisay mo, magmamanifest yan sa iyo. Siyempre, iibigin mo rin ang kapwa mo. Kaya nga yung topic natin doon, nung last month, medyo connected din dito sa topic natin. So, ayon doon sa John 13, verse 35, kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. So, ang pag-ibig sa isa't isa, doon tayo makikilala na tayo ay tunay na alagad ni Kristo. Diba? Kasi nagmamahalan tayo. Hindi tayo nagsasakitan sa isa't isa. Diba? Ang pagkukulang ng isa, ay matatanggap mo kasi mahal mo siya. Mahal mo siya bilang kapatid mo sa Panginoon. Pangalawa, nasaing lumago sa kilos, salita at character. No? Mag-crave tayo. Crave by action, words, and character. Di ba tayo, minsan, tayo mga tao, meron kasi akong nalilinig na ay nag-crave ako sa ice cream. Sabi nga doon, nag-crave ako sa fried chicken. Nag-crave ako sa ganito. So, ang gagawin mo ngayon, bibili ka, kakain ka, para masatisfy yung cravings mo. Diba? Okay, kung nag-crave ka, why not sa salita ng Diyos? Diba, mag-crave ka rin sa salita ng Diyos, huwag lang yung puro sa food. Diba? Mag-crave ka sa salita ng Diyos. Kapag nag-crave ka sa salita ng Diyos, siyempre basahin mo. At kapag inaral mo ang salita ng Diyos, doon lalago ngayon ang iyong kilos, pananalita, at karakter mo. Kung noon ay yung kilos mo yung ibang parang siga or whatever, ganyan, dahil sa pagbabasa mo ng salita ng Diyos, nag-crave ka sa salita ng Diyos, nababago yung kilos mo. Nagiging refined, proper, and free ka ngayon. Maging ang pananalita natin noon nung tayo hindi pa nakakakilala sa Diyos Ano ba yung lumalabas sa bibig natin? Di ba? Mga salitang mga hindi magaganda. Pero, nung nag-crave tayo sa salita ng Diyos, puro kabanalan at kabutihan ng Diyos ang nasa puso natin. Yung character natin, nababago. Dati palaaway ka, no? Ngayon hindi na. Diba? Dati, konting kibot lang, hindi po pwede sa'yo yan. Kailangan mong guwante. Pero ngayon, hindi na. Diba? Para tayong mga sanggol na kailangan aralin, na aralan. At makikita natin yan sa 1 Peter chapter 2, verse 2. Gaya ng sanggol, kayo'y manabig sa dalisay ng gatas na espiritual upang lumago kayo tungo sa kaligtasan. Noong tayo ay baby Christian pa, lahat naman tayo nakaranas ng baby Christian, di ba? Hindi naman yung tanggap mo kay Jesus instant, nagbago ka agad. Hindi ganon. No? Tayo ay, nung baby Christian pa tayo, kailangan natin ng dalisay na gatas espiritual. Tulad ng baby, no? Lahat naman may mga baby. Alam natin kung paano mo alagaan ang baby mo. Ganon din po tayo. Kinakailangan nating lumago. Hindi po yung
habang habang buhay ka na lang dyan, ay makikinig ng makikinig. So, kailangan mong lumago spiritually. No? Kasi nga, ang salita ng Diyos ay siyang nagbabago sa atin. Kaya kung minsan, nakakalungkot din kung minsan, ilang taon ka na as Christian. No? Tumanda ka na nga sa Christian. Pero still, nananatili ka pa rin baby Christian. Diba? Kinakailangan, sunod number 3, maging responsible Christian o maging responsableng mananampalataya. Bakit kaya yung iba gusto yung nananatiling baby? Kasi alam niyo ang daming privilege ng baby eh. Lalo na yung literal na baby may magpapadede sa kanya. May magpapalit ng damit sa kanya. No, aalagaan siya. Papalitan siya ng diaper. Paliliguan siya. Ganun din po nung tayong baby Christian, no? Hindi natin kailangan magturo kasi may magtuturo para sa iyo. Diba? Hindi mo kailangan mag-aral ng salita ng Diyos kasi may magsasalita para sa iyo. Kasi nga, ikaw yung pinalalakas. Diba? Noong baby Christian pa tayo, hindi ayaw mo magsalita, hindi panalangin noon, ayaw mo kasi hindi ka pa ready. Hindi mo pa alam kung ano ang gagawin mo. Ganun yun. Kaya kung minsan, nananatiling baby yung iba. Pero hindi dapat ganun. Maging responsible tayo being Christian. Diba? Mga kapatid ko sa Panginoon, kailangan natin lumago talaga spiritually. May purpose ang Diyos sa atin. Dahil, number 4, tayo ay isinilang para lumago, para umunlad, mamunga, at magkaroon ng pagbabago. We are born to grow, prosper, bear fruit, and help a change. Hindi habang buhay, ganyan tayo. Kinakailangan natin mag-grow. Tulad ng baby, kailangan natin mag-grow, umunlad, mag-prosper, at mamunga. At alam naman na natin kung ano yung bunga natin bilang isang Kristiyano. Diba? Okay. At kapag ganyan ang nangyari sa atin, unti-unting lumalago ang pag-ibig ng Diyos sa atin at sa ating kapwa at magiging aktibong lingkod tayo ng Diyos. Katulad natin ngayon, aktibong lingkod ng Diyos. Diba? Kapatid, kailangan nating nasain, na mula sa puso natin na tayo ay lumago, umunlad. Dahil ang spiritual growth is a choice. Diba? Choice mo yan. Sa tulong ng Panginoon. Ang pagiging kagaya ng Diyos ay nasain natin araw-araw. Kasi sa araw-araw natin, pag-isip pa lang natin sa umaga, diba? Ano ba yung choice mo? Pag-isip mo sa umaga, takbo ka kagad sa banyo, maliligo para pumasok, o magbabasa ka muna ng Bible o mag-pray ka. Choice mo yan. Ano yung dapat mong gawin? Mamimili ka. Susunod ka ba sa Diyos o hindi? Diba? Hindi ka susunod dahil nagdududa ka pa, hindi ka pa ready. Diba? Choice mo yan. Sabi nga ni Pastor, dalawa lang yan. Kung sa Diyos ka, sa Diyos ka. Kung hindi, hindi. Diba? Choice mo yun Mamili ka ano ang gusto mo. Maghahayag pa ako ng salita ng Diyos o wag na lang, tsaka na lang kasi hindi pa ako handa So hindi pa ako ready diba? So paano ka magiging ready para maghayag ng salita ng Diyos? So kailangan mong aralin ang salita ng Diyos. Diba? Ihahayag mo kung ano yung inaral mo. Diba? Isi-share ko ba yan sa kaibigan ko o hindi? Hayaan ko na lang yung kaibigan ko na manatili doon sa kanyang kinalalagyan. Diba? Choice mo rin yan. Iiwas ba ako sa tukso o magpapakalundog ako doon sa tukso? Diba? Choice mo pa rin yan. Kaya nga sinasabi natin, spiritual growth is a choice.
Handa ba tayong maglingkod sa Diyos? Choice mo pa rin yan. Magkakaloob ba ako sa Diyos? Choice mo pa rin yan. Kaya mga kapatid, pipiliin natin kung ano yung tama. Di ba? O kaya naman, kung minsan, Sunday, a-attend ba ako ng church o a-attend ako doon sa outing namin? Mag-worship ba ako dito o pupunta ako doon kasi doon kikita ako? Di ba? So, choice mo pa rin yan, kapatid. Di ba? Sasali ba ako sa discipleship kasi busy ako eh. So, choice mo pa rin yun. Di ba? Okay, kaya nga mga kapatid, ang tamang desisyon na pipiliin mo ay pagpapatunay na gusto mong lumago sa Panginoon. Di ba? Choice natin lahat yan. Katulad nga sa 2 Peter doon sa ating teksto, no? Sa halip, patuloy kayong lumago sa kagandahang loob ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo at sa pagkakilala sa kanyang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Hindi ba't napakagandang teksto yan? Kaya tayo lumalago ay dahil sa Panginoon, dahil sa kanyang mga salita. Okay, so ngayon, ano yung mga hakbangin, no? Inisa-isa na natin ngayon. Ngayon, alamin naman natin kung ano yung mga maling akala tungkol sa spiritually mature. Katulad nga na sinabi natin kanina, no, tanungin natin yung mga sarili natin. Matured na ba ako as a Christian? No? Yung pang inuugali ko ngayon, ay larawan na kaya ng matured Christian yan? Okay. Ano-ano yung mga maling akala, no? Maling perception about spiritually mature. Number 1, spiritual maturity is not a matter of age. Spiritual maturity ay hindi nababase sa edad. Katulad nga ng sinabi ko kanina, no, hindi porke bata pa yan, no, teenager pa yan, or whatever ang edad niya, hindi siya spiritually mature. O hindi naman pwedeng matanda ka na, umabot ka na ng 70, ng 60 years old or 50 years old, hindi mo rin masasabi na siya ay spiritually mature. Diba? Hindi nakabase sa edad. Kung minsan kasi, sabi ko nga kanina, nakakalungkot kasi tumanggap ka sa Diyos at the age of, sabihin natin mga, nakakilala ko sa Panginoon Diyos ay 9 2, 25, 26, diba? After so many years, pagkalipas ng 40 or 30 years, still, ganun ka pa rin. Ano na nangyari sa salita ng Diyos na araw-araw mo naririnig? Tuwing linggo, naririnig mo. So, spiritually, mature na ba ako nun? Diba? Spiritually, ano na kaya ako? Mature na sa pag-iisip, sa salita, sa gawa? Diba? Okay. Sunod, kasi ano tayo eh. Sabi nga meron ako nabasang isang quote eh. You are only young at once. Minsan lang daw tayong naging bata, but you can be immature forever. Tama ba yun? Mag-immature ka forever? Naging bata tayo minsan. Kasi kami naging bata din kami, di ba? Minsan kang naging bata, subalit nananatili kang immature. Okay? So, wala naman tayong ginagawa na dyan, Okay, next, pangalawa, spiritual maturity is not a matter of appearance. Yung spiritual maturity daw natin, hindi yan nakabase sa panlabas na kaanyuan, yung ating physical na panlabas. Diba? Masasabi pa natin mature na ang isang monk, alam niyo yung monk? Yung monghe na kalbo, diba? Yung mga nagtatago sa mga templo or yung gano'n, hindi mo masasabing mature na yun porque gano'n na siya. At hindi mo rin masasabing mo mahahabang balbas. Di ba may mga taong mahahabang balbas, tapos may mga taong mahahaba
bagong mga damit. Diba? Hindi mo rin masasabing spiritually matured na yung mga tao yon. Kasi, yung mga nakikita natin ay sa itsura lang. Panlabas lang yan. Okay? Hindi naman natin masasabing yung tao ay hindi humingiti. Seryoso sa buhay. Matured na kaya siya? Kasi hindi siya nakikipag-usap ng parang mga ano dyan. No? Seryoso sa buhay, hindi humingiti. Diba? Hindi naman ito masasabi natin doon sa mga taong nagsusuot ng maraming krus. Nakakita na ba kayo na may mga taong nakasabi ng maraming krus, tapos yung parang may mga deboto na nakalagay dito sa dibdib nila? Hindi mo rin masasabi yan ay mature na yan. Diba? Kasi yung appearance can deceive you. Ibig sabihin, no, yung appearance natin, mapanlin lang. Di ba? Mapanlin lang yan. Hindi naman ibig sabihin, napaka-formal niya, ang husay niyang manamit, kagalang-galang yung ano niya, kasuotan niya, mature na siya. Hindi rin po. Di ba? At hindi rin naman natin masasabi yung itsura ng isang church na maraming miyembro, totoo pala. Hindi po rin natin yan masasabi, di ba? At hindi rin po natin masasabi na isang tao ay magaling magsalita, magaling mag-sermon, magaling sa lahat, pero masasabi ba natin mature na siya? Masasabi ba natin malago na siya? Hindi po, kasi appearance lang po yun. Ang nakakaalam po ng pangyayari niyan ay ang tanging Diyos lang. Kasi yung pagiging mature natin, kung ano yung nangyayari sa loob mo, na hindi nakikita ng kapwa mo. Na ang tanging nakakakita lamang ay ang Diyos. At ang nakakaalam lang ng puso mo, nababasa yan ng Diyos. Kaya, sa pagiging spiritually matured natin, hindi natin yan nasasabi sa panlabas na anyo lang. Kasi may mga taong nagpapakita ng mga Diyos. Diba? Banal sila, maka-Diyos sila, pero hindi natin masasabi na sila ay mature. Okay? Kung halimbawa yung nabago ka ng Diyos at na pinakita mo na ikaw ay nagbago na, gusto mo lang na halimbawa ma-impress yung kapwa mo sa'yo, hindi rin maganda yon, di ba? Ang dapat, gawin natin yon na hindi nakikita ng iba. Na tanging Diyos lang yung nakakaalam ng ginagawa mo. Kasi kung halimbawa binigyan ka na ng papuri ng tao, sabihin sa kanya, ay, ang galing-galing mo, good job, very good, well done, sabi ganon. Na-receive mo na yung reward mo. Diba? Yun yung reward ng tao sa'yo. Paano yung Diyos? Diba? Mas maganda na nakikita ng Diyos yung mga ginagawa mo at siya yung bahalang magbigay ng reward sa'yo. Diba? Anong gugustuhin natin? Reward ng tao o reward ng Diyos? Siyempre, yung reward ng Diyos. Diba? Kasi tao yan eh. Hindi ka maisasalba niyan dahil ikaw ay magaling para sa Kanya. Diba? Pero kung gagawin natin yan para sa ating Panginoong Diyos, mas nakakalugod yan sa Diyos. Kung minsan tayong mga magkakaibigan, di ba? May mga kaibigan tayo, di ba? Tapos pag nagkita-kita tayo, so kwentuhan tayo, kwentuhan. Oh, ganito ako, ganito, ganyan din. No? Parang binubus mo yung sarili mo. So hindi natin masasabi din yan. Kasi, paglamas po natin dito sa church na to, kasi, ewan ko kung mag-a-agree kayo or what, ha? Ito isa, ano ko lang naman. Kasi yung kilos natin dito sa church, yung pananalita natin sa church, dito yun. Ano ka paglabas mo sa church? Ganun ka pa rin ba? Di ba? Ano ka pagdating mo dun sa katrabaho mo? Sa schoolmate mo? Sa office mate mo?
Kasi iba't-iba dito eh, di ba? Hindi ka naman magpapakita ng kagasrawan ng ugali mo dito eh. May papakita mo ba yung kagasrawan ng ugali mo dito? Yung kung ano yung natural mo? Hindi. Kailangan paglabas mo dito, ganun ka pa rin. Di ba? Ganun ka pa rin. Hindi yung dito lang. Di ba? Tanging Diyos lang yung makakakita sa atin. Pagdating mo sa bahay mo, paano mo tratuhin yung kasambahay mo? Paano mo tratuhin yung mga kapatid mo? Paano mo tratuhin yung asawa mo? Yung anak mo? Yung kapitbahay mo? Yung kapwa mo? Di ba? Doon makikilala kung sino ka talaga sa labas ng church. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, kung ano tayo dito, dapat ganun din tayo sa labas. Para nakikilala ng lahat na tayo talaga ay lingkod ng Panginoon. Lingkod ng Diyos. Kasi kung minsan ang appearance, sabi ko nga kanina, mapanlin lang, mapandaya yung appearance natin. Diba? Sabi nga sa Mateo chapter 7, verse 18, mag-iingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa, ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Makikilala ninyo kung ninyo sila sa kanilang mga gawa. Mapipitas ba ang ubas sa puno ng dawat? O ang igos sa manitilig na halamanan? Mabuti ang bunga ng mabuting puno, subalit masama ang bunga ng masamang puno. Hindi maaaring mamunga ng masama ang mabuting puno at hindi maaaring mamunga ng mabuti ang masamang puno. So malinaw na sinasaad dyan sa verse na yan, mga kapatid, kung ang isang tao ay totoong may relasyon sa Diyos, no? Malalim ang relasyon niya sa Diyos, na punong-puno ng pag-ibig, ito ay magbubunga rin ng lumalagong pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Bakit? Kasi ang puno ay mabuti at ang magiging bunga ay mabuting mga alagad. Ang pinakapuno natin ay mabuti, ang Panginoon natin ay mabuti, kaya naman magbubunga din siya ng mabuting mga alagad. Tulad natin, di ba? No, kiniklaim ko na tayo ay mabuting alagad. Di ba? Okay, mabuting bunga tayo. Eh bakit naman hindi tayo magiging mabuti? Ang puno natin ay mabuti. Kung siguro mo ang puno mo hindi mabuti. Ayan. Alam niyo sa mga opisina, sa mga boss, di ba may mga boss tayo, di ba? Kung minsan katulad sa school, share ko lang ng konti. Yung mga heads ng school, katulad ng school namin, ano yan eh, depende yan doon sa namumuno, depende sa principal. Kung ang principal mo medyo sablay or hindi mabuti yung style niya sa pamamalakad ng school, naapektuhan yung mga heads. Ganun din yung mga heads. Kung ang principal niya ay grabe magsalita, diba? Kung minsan sinasabi nilang, huwag kang sumunod ka. Sabi ka kasi mag-principal ka muna bago ka umarte ng ganyan. Diba? May mga ganun sa school. Ngayon, yung mga heads niya, ganun din. Ganun din kung paano makipag-usap sa kapwa nila guro. Na as if mo sila yung talaga. Pero kung ang principal mo ay mabuti, malumanay magsalita, no? May pakikipagkapwa, yung mga heads ganun din. Mabuti din yung pakikisalamuhan nila sa mga kapwa nila guro. Kaya, tayo bilang alagad ng mga Diyos, no? Lingkod niya, mabuti yung ating puno, kaya tayo ay mabuti rin. Amen po ba? Amen. Okay. Next, number
natamong tagumpay. No, doon sa mga awards mo. Spiritual maturity is not a matter of achievements. Hindi porke marami kang award, marami kang nagawa, matured ka na. Hindi ganun yun. Hindi yan base sa mga natamo nating mga achievements sa buhay. Halimbawa, nakapagtapos ka ng pinakamataas, no, doctor ka na, no, Doctor of Education, degree holder ka na, ang galing-galing mo, sabi ng iba, ang galing-galing mo magsalita. Diba? Nire-recognize ng ibang organisasyon yung galing mo kasi nakitaan ka ng galing. Hindi po doon nababase ang spiritual maturity. Wala pong kinalaman ang achievements natin sa buhay para masabi na ikaw ay mature na. Okay, kung wala lahat dito sa sinabi ko, ano nga pala ang basihan ng tunay na mature Christian? Okay, ang tunay na basihan ng mature na Christian, number 4, spiritual maturity ay nakabase sa character. Spiritual maturity is a matter of character. So, sa character pala ang spiritual maturity natin. Sino ba yung nagpabago sa character natin? Di ba ang Panginoong Diyos? Kasi ang character natin ay kung sino ka. Kung ang character mo ay ganyan ka, ikaw yan. Di ba? Ikaw talaga yan. Okay? Kasi ang recognition ay kung ano ang sinasabi ng tao sa'yo. Pero ang character natin ay kung ano ang alam ng Diyos sa iyo. Hindi ba siya ang nagbabago ng character natin? Di ba dahil sa kanyang mga salita? Di ba? So alam niya, siya lang ang nakakaalam nun, yung character natin. At isa sa mga nabasa ko, no, sabi niya, alam niyo ba ang madadala niyo lang daw sa langit ay ang character natin. Kasi yun yung binago ng Diyos. Yung galing sa kanyang character. Yun lang daw yung madadala natin sa langit. Totoo naman, di ba? Kung ano man yung na-achieve mo dito sa lupa, nagtagumpay ka, magaling ka, mag-iiwan po natin yan dito. Hindi natin yan maaakyat sa langit. Yung pera natin, mga bahay natin na magaganda, mga sasakyan natin, hindi natin po yan madadala sa langit. Di ba? Mga kapatid ko, ang mahalaga ay ang character na binago ng Diyos. Hindi po yung character natin noon na hindi pa tayo nakakakilala sa Diyos, kundi yung character na binago ng Panginoong Diyos. Kasi yun na yung tayo. Yun na ang pagkakakilala at alam ng Diyos tungkol sa atin. Iba yung sinasabi ng tao tungkol sa atin, iba rin ang pagkakakilala ng Diyos sa atin. Sabi nga, madadaya mo yung kapwa mo eh. Madadaya mo sa pamamagitan ng panlabas mo, sa pamamagitan ng itsura mo. Subalit, ang Diyos ay hindi natin madadaya. Amen? Okay, so ano ba yung dapat na maging character na binago ng Panginoon Diyos sa atin? Spiritually matured person, kailangan positive under pressure. Ibig sabihin, ang spiritually matured na tao, kailangan siya ay positibo pa rin mag-isip, kumilos, kahit pa dumadaan sa matinding pagsubok. Diba? Kailangan yan. Yun yung pinaka magandang character na bigay sa atin ng Diyos. Ang positibong pag-iisip. Kahit pa ano ang sitwasyon, kahit ano pa ang kalagayan mo, punong-puno ka man ng problema, yung mga kapwa mo dyan, ganun na yung ginagawa, still, ikaw, naninindigan ka pa rin sa Diyos. Positibo ka pa rin. Mag-desisyon ka,
kailangan kasangguni mo ang Panginoong Diyos. Di ba? Ganun po ang spiritually mature person. So ngayon, narinig na natin yan. Alin natin yung sarili natin? Magkaroon po tayo ng reflection. Yung pang mga kilos natin, pananalita natin, pinakontrol ba ng salita ng Diyos? Yung character ba natin noon, iba na ang character natin ngayon? Dahil lumalalim tayo sa relasyon natin sa Diyos. Bilang conclusion po, tingnan po natin ang sinasabi sa Santiago chapter 1, verse 2 to 3. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na napapatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Mga kapatid ko sa Panginoon, alalahanin po natin lagi yan, no? Na yung anuman ang dumating sa buhay natin, still, dito pa rin po tayo sa salita ng Diyos. At lahat ng mga yan ay pagsubok lamang yan, na lalong nagpapatatag sa atin. Pwede bang gamitin natin yung namit natin kanina? Panginoon. Lord God, maraming salamat po. Ang lahat ng ito ay sinasamo namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige, maraming salamat po, Sister Meron, sa napakagandang mensahe po ngayong araw. Ngayon nadako na po tayo sa ating tithes and offering. Buksan natin ang ating mga Biblia sa 2 Corinthians 9, verse 7 to 8. Ang sinasabi dito, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalangan. Magagawa ng Diyos ang pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Kagaya nga po nasabi dito, God loves a cheerful giver nga po, di ba? Pero maliban po doon, kaya nga po tayo pinapasagana po ng ating Diyos. Kahit sobra-sobra po sa ating pangangailangan kasi gusto nila yung mga sobra natin na biyaya na binibigay ng Diyos,
ibigay din natin sa iba, i-share din po natin sa iba. Kasi yung pagiging cheerful giver, hindi lang po sa Panginoon, mag-ingin po sa kapwa po natin. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po na nandito po kami ngayong umaga para tumayan po ngayong mensahe, Lord. Maraming salamat po na dinayayami po sa Sister Vero na tumayon po dito sa aming harapan ngayon. Ihayagan niyo ang salita, Panginoon. Nawa po yung natutunan po namin sa umagang ito, itatapin po sa aming mga puso at isipan, Lord. Nang sa gayon na sabi po kami may baon na iyong biyaya at iyong mensahe, Lord. At may sabuhay namin yung mensahe mo sa aming araw-araw na buhay. Panginoon, nawa, Lord, ay bigyan niyo po kami ng pusong may kagalangan, Lord, sa pagbigay. Hindi na po sa inyo, Lord, pati na rin po sa aming kapwa. Nawa po yung mga, biyayaan po ang mga magbibigay at kung sa mga hindi man po makapagbigay po ngayong araw ay biyayaan po sila ng sa gaya na ito. Susunod na pagkakataon ay makapagbigay na po sila sa iyo, Lord. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Family presentation. Godwin's family po. Verse 4 is therefore verse 24. God is spirit, and his worshippers must worship in spirit and in life. Sa akin naman po, yung katatapos na ni Sister Veron, 2 Peter 3:8, and grow in the praise and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ.
ating pong schedule of services next week. Pre-service prayer, Sunday 7:30 to 8 a.m. Sunday school, Sunday 8 to 9 a.m. Kasama na po ang adult, youth, and young couples. Worship service, Sunday 9 a.m. onwards. At ang ating pong choir practice to be announced. Praise and worship practice to be announced. At ang ating pong intercessory prayer, Saturday 5 to 7 a.m. Ang ating pong midweek service, Wednesday, 5:30 to 6:30 p.m. At para po sa ating opening prayer next Sunday po ang inyong lingkod. Speaker po, Pastor John. Offertory prayer, Sister Micah. Ang ating pong pastoral prayer, Pastor Carlos Arcelo. Maraming salamat po sa magandang bulaklak na dala po ni Sister Ami Bidia. At ang ating next flower offering next Sunday po ay Kaliklim family. At ang ating pong family presentation next Sunday, Piñaranda family po. At para po sa ating memorial service package po, makipag-ugnayan lamang kay Pastor Bert. At sa ating Hagay, Project Hagay at sa ating pong church membership, makipag-ugnayan na lamang po sa inyong lingkod. At ang ating next cleaners po ay youth. Magandang tanghali, magandang umaga po sa ating lahat. Bilang karagdagang announcement po and reminder po, by next week sa lahat po ng mga sumama po sa schedule for baptism, inaanyayaan po for the next 4 Sundays, simula next week, 8 to 9 a.m. po, kayo simula po ng baptismal class. Napangunahan po ni Pastor John. Next week po, 8 to 9, 4 na linggo po yun, hanggang sa prior to baptism po. Location na lang po hinahanap, but April 9 po ang schedule na ibinigay po para po sa baptism. So lahat po ng mga a-attend po for baptism, required po na attend po tayo ng baptismal class para mas makagawa natin bakit po natin ginagawa ang baptism and para sa po ang baptism. And at the same time po, ang Sunday school po ng young couples will be attending po sa adults po tuwing umaga for the next 4 weeks. And the youth po, nasabihan ko na rin po kanina na meron po tayong schedule for next week ng Sunday school. And then, lagi ko na lang po rin mag-update sa schedule po natin every week. So, lahat po ng gusto pong pabautismo ay inaanyaan na simula next week, 8 a.m. to 9 a.m. yung po magiging baptismal class po natin for the coming 4 weeks. Yun lang po at maraming salamat. Okay po, at kung wala na po, tinatawagan ko po si Pastor John para po sa ating benediction prayer. Aling karagdagan po ang announcement na po sa candidates for baptism ay kailangan po kayo maaga. Kung oras na ating Sunday school, dapat po nandito kayo kasi meron kayo, darating kayo, 9 o'clock na mag-inis ninyo kaya meron na bumalik kasi 4 weeks pa po tayo, nakalakan kahit pa paano, may matutulong tayo sa pag-aaral. Salamat po sa inyo. Dapat, purihin ang pagkukulan. Ito po ay pagkakaluso.
Salamat. Lalo na po sa mensahe at pinag-ipilo sa amin sa araw na ito. Sa pamagitan na inanibig na sa Pedro, patuloy ko palagi ang buhay ng aming pagdidento. Lagi siya nagasa at lagi mo po sa bigyan. Mas pagsukat ang nakabot sa kanyang Diyos, para na sa niya, ang mahabang buhay na naglilingkod sa inyo. Salamat po Diyos sa mga mensahe nito, tunay Panginoon, na kami ay tulungan mo na umunlad hindi lang sa physical buhay mo higit sa lahat sa spiritual namin sa buhay. Sa ganito ang kailangan namin upang ay aming mapaglingkuran na ayon po sa ibadat ng salamat po ng marami sa inyong mga salita ito. Tunay o Diyos na wala kaming ibang ilaw sa pumuhay ng tumaliban sa inyong mga salita na aming napapakinggan sa tuwing kami ay nag-aaral ng inyong mga salita. Salamat po Diyos. Lagi namin, Panginoon, na ang salita mo ito ay lagi namin alalahanin at amin pong maulit sa araw-araw namin mga buhay. Kaya kami namahal po sa Panginoon, inyo pong paglayin ang mga mensahe nito. Mula sa salita ng Panginoon, pag-ibayugin ninyo sa inyong mga puso, na lumago, hindi lamang sa pisikal, higit sa lahat, ang magpalalim tayo sa kabutihan at magkilala sa ating tunay na Diyos. Sapagkat kahit pag-ilingkod sa ating tunay na Diyos, ay mga pagdaman na sino siya, ay maging ganun din tayo upang tayo kapaglingkod ng maayos at ikalahat. Pagbunga tayo ng kagaya ng hinungan ng Panginoon sa ating Panginoon Diyos. Tulungan niyo kami hanggang kami ay iyong maabutan sa iyong muling pagpapalik na kami ay naglilingkod sa inyo ng buong katapatan. Salamat po maraming Panginoon. At dahil sa iyong kabutihan sa amin, nandito naman kami Panginoon, amin po iaalay ang buhay namin ito. Kaya aming paglingkuran sa buong puso, buong katapatan, higit sa lahat, ay magmamahal ay kaya aming bigyan ng pinakamata sa papuri, pagtakihan at pagsamba sa panghalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Amen.